Mga hulugang sasakyan, hiniram at di umano'y isinangla ng katransaksyon. Yan ang reklamong nais nating masolusyonan ni Ms. Lizelle Salazar ng Caloocan City. Para sa detalye, nasa kabilang linya po ang nagrereklamo. Sir, ako po si Lizelle Salazar. Good afternoon, ma'am. Pakikwento niyo po ano po ang nangyari doon sa nangyaring panluloko po sa inyo. Nagpahiram. Una po yun, sir. April 30, nag-text po siya. Kasi nakapag-rent na po siya nung last December. Tapos parang nagkaroon ako ng tiwala na pinaulit ko siya. Pero nung March, na isanla na po niyan yung expander na silver. Tapos hanggang kinalimutan ko yun, parang pinaulit ko siya. Kasi akala ko hindi na niya ulitin. Tapos hanggang pumunta siya madaling araw, halos gabi sa amin. Tapos sabi niya, ate, paano ako, pahiramin mo muna ako sa sasakyan. I-rent ko. Tapos sabi ko, hindi pwede kasi may dito, may nakabook. Tapos hanggang, namilit siya, pumunta siya doon. Tapos sabi ko, sige sir, pero ibalik mo kaagad 3 days lang, sabi ko. Yung May 1 na po yung kasi madaling araw na. Hanggang hiniram niya, tapos dapat May 3, ibalik niya ay May 4 kasi 3 days lang dapat eh. Tapos hindi na po naibalik. Nagulat na lang po ako nung tinignan ko sa GPS tracker. Nasa Cavite na po. Tapos sabi ko, bakit sir nasa Cavite? Di ba dapat Nabotas or Malabon, Metro Manila lang? Kanya, hindi ko alam ate. Tapos hanggang tinitingnan ko araw-araw kasi malayo po sa Cavite. Sabi niya, ibabalik niya daw. Tapos hanggang sabi niya, isend ko na yung bayad. Binigyan niya ako nung May 4 ng 10,000. Tapos sabi ko, balik mo talaga. Ma'am Lizelle, pwede na po ba kitang ikat para ma-actionan na agad natin tong ninyo at alamin natin. Unang-una po, Ma'am Lizelle, paano po ninyo nakilala itong si Billy at bakit pinahiram ninyo ito ng sasakyan? Naging kapitbahay ko po siya sa Urban Deca Homes condo nung December, tas nung January. Lumipat na kasi kami sa Caloocan kasi marami pong scammer doon. Tas hanggang sinundan din po niya ako. Yun po, binigay ko pa rin sa kanya kasi kala ko mabait siya or hindi niya magawa yun. Pero nagawa niya po pala. Nagulat na lang po ako may tumawag na Ma'am Lizelle, tinawin lang po namin, pinahiram nyo lang po ba o pinarerentahan po yung sasakyan? Nirent po dapat kasi wala pa po siyang pambayad noon. Kaya hiniram niya muna, sabi niya, ibayaran na lang daw niya. So parang lumalabas na renta nga sir, renta tapos Parang initially kasi nagtiwala siya, sir, dahil kaibigan niya, kapitbahay niya dati, at hiniram, yung pala itong sasakyan ay sinangla ni Billy sa ibang tao. Tama, okay. Medyo mali nga po itong ginawa nila, sir. Tingin ko makakasagot po dito yung ating resource person. Kasi ma'am, ngayon po ba ang sasakyan ay alam nyo kung saan na isangla? Opo, ma'am. Nagdemanda po ba kayo Nagdidemanda po ba kayo na kukunin yon? Nagdemand po ako na kunin ko kasi sa amin yan. May ORCR ako. Kaso lang, hindi sila nagpakilala yung may hawak, yung pinarkingan ng sasakyan. Ayaw nila sabihin. Kaya nung May 10 po, umuwi na lang po kami ng asawa ko. Hindi na lang po namin kinuha. Tapos nag-seek kami ng saan kami pupunta, yung mga advice. Ba't hindi kayo dumiretso mismo sa kapulisan? Kasi yun po ang makakasagot, ma'am. Tamang-tama, ma'am. Nandito po si Police Major Merza. Hindi ko alam paano i-pronounce itong pangalan ni Sir. Gideon Merza. Gideon Merza. Sir, Police Major, Provincial Officer ng Cavite Provincial Highway Patrol. Andyan na po ba kayo, sir? Yes, sir. Yes, ma'am. Magandang tanghali po sa sir and ma'am. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Yung pong napakinggan kanina, si ma'am nagreklamo doon sa sasakyan na hiniram o nirentahan na ayaw nang isauli sa ngayon. So, ngayon, tama yun ma'am, meron na kayong demand na kunin yung sasakyan. So sa tingin ko, sapat na siguro yan na kung may demand kayo, na kasuhan natin sila or i-assist natin kayo
makasuhan ng kidnapping at ma-recover natin yung sasakyan or may palarma po natin. Yes. Yun po, ma'am. Bukas po ang aming himpilan dito sa Imus, Cavite. Sir, nag-ano na po kami, sir, eh. Pinagharap na kami nung nag-rent at saka yung kumuha ng sanla sa Pasong Kawayan 2. Meron pong commander doon na humarap nung June 4. Kinausap na rin po niya yung pinagsanlaan na ayusin nyo na, kaso ayaw ibalik po sa amin nung Kaya nga, pinagsanla kasi gusto bayaran daw siya sa 96,000. Sabi ko, labas ako dyan, sa akin yan. Tapos sinabi po nila na kapag daw kukunin ko yung sasakyan at ipahatak ko kasi hindi na kami nakakabayad, kakasuhan daw nila ako ng trespassing. Ma'am, totoo bang Kaya pinuntahan? sabi ko, Ma'am sa Lizelle, akin, Ma'am Lizelle, totoo po ba na pinuntahan niyo yung sasakyan and positively, nandun naman dun sa pinagbentahan ni nandun, Adriel? nag-letter ko po sa barangay na nandun. Meron din akong picture, video na nandun sa property nila. I see. okay. Tama-tama, sir. Si Major Mirza po ang makakasagot Oo. dito. Kasi based sa sitwasyon, sa facts po, mukhang mali po yung in-explain sa inyo, no? Kayo po ang legal na may-ari ng sasakyan at kung ibinenta, baka po papasok nga po ito sa provision ng anti-carnapping law, Oo. no? At maaaring ma-filean po natin ng kaso yung parehong personality na... Pati ba yung pinagsanglaan, attorney, pwedeng kasuhan? oo, Yung nagmamatigas. kasalanan, hindi naman niya. Yung nagmamatigas. Ngayon, yes. Kailangan na lang siguro na matulungan ng ating HPG team leader, si Madam Lisel, Major Jersa. Di ba? According sa protocol natin. Yes. She needs to confer with you personally para mapablatter, di ba? Correct, Yeah. sir. Yes, sir. Sasamahan po namin sila. Una, pupunta po kayo dito, ma'am, sa aming istasyon dito sa Imus, Cavite. Okay. And, para malaman din po natin kung ano yung talaga nangyari sa investigasyon natin. Oo. And ang sasakyan po ay pag-aari nyo. Meron po kayong papel. So, kasamahan po namin kay ma'am para ma-recover po natin. Yun naman po ay sa inyo. Kaya po ako lumapit na, sir, kasi May 1 pa yun, tas ang tagal na, tas kahapon tumawag yung nagrenta. Sabi, itatalon na daw yung sasakyan para tuluyan daw namin hindi makita. Kaya doon po ako kinabahan kasi utang po yun sa bangko. Kasi hindi na po ako nakakabayad kasi Ma'am, nakabala kami sa kakahanap niyan. Ma'am Lizelle, naka-mortgage pa yan, ano? Naka-mortgage. Naka-mortgage pa. Pero sa inyo, di ba? Sa inyo, mortgage under your name. Opo. Oo. Anyway, Attorney UD, para sa kaalaman ng ating mga kasangbahay, and of course, sa kaalaman na rin ng nagre-reklamo, ano yung posibleng kaharaping kaso nung una, yung nagbenta or nagsangla. Tapos siguro, pati yung pinagsanglaan at pinagbentahan, no? Dabayan. Oo. Papasok po yan, sir, sa carnapping, yung ganyan na sitwasyon, no? Nako. At maaari pong ma-filean pareho sila. Pag hindi nyo ibinalik yung sasakyan, Oo. that's may intent to gain, may intent na kunin, sir, Oo. ang sasakyan and intent to gain, that would fall under anti-carnapping law. Violation of Oo. anti-carnapping law. So, sino magfa-file, attorney? Siya mag-file, ang mismo? may-ari. Kahit naka-mortgage, okay siya mag-file. Okay lang, kasi naka-ORCR naman kay ma'am, di ba, ma'am? I mean, nasa iyo yung proof, pero Oo. though naka-mortgage, nakapangalan naman sa inyo yan. Name ko po, ma'am. Naka-mortgage lang, sir, kasi ongoing na binabayaran Oo. sa bangko. Yes, oo. Pero siya ano po niyan, Siya mag-file ng kaso. Yes. Yan. And it initially siguro dapat ipa-alarm. Pinaalarma na po namin sa Imus, ma'am, Cavite, Okay. nung meeting. Hinintay na lang po daw nila yung file, Okay. makapag-file kami. So wala na po kasi kaming pera, kaya lumapit po ako sa PAW. Doon po ako humingi ng tulong na para Okay. padalhan yung tao ng demand letter. Kaso proseso pa po yung sasakyan po kasi hindi na kami nakakabayad kasi hindi kami makakatrabaho. Yung asawa ko may may gallbladder, kaya sabi ko kailangan na namin makuha para kung halimbawa man i-surrender namin sa bangko, i-surrender kasi mas malaking problema Correct. pag nandyan lang po nakatambay. Yes. Kasi sa pangalan nyo pa rin yun na
Sige po, ma'am. I think si Major Mirza, sa Antipolo kinuha yung sasakyan, no? Kung saan ka? Hindi po, sa dito po sa sa may Quezon Avenue, Metro Saan Manila, kinuha Quezon yung- City. Ma'am, jurisdictional kasi ang filing ng case. Ang gusto ko pong malaman, saan po kinuha yung sasakyan? Sa Quezon Avenue, Quezon City, sa Metro Manila. Bakit si Police Major Gideon Mirza sa Antipolo Kasi nandun yata yung sasakyan, attorney? nandoon Doon sa area ni nasa Major. Antipolo ang sasakyan? Nasa area ni Sa, Major po, Gideon. sa General Trias, Paasong Cavite. Kawayan 2. Cavite. Taga Cavite. Sige, Major Mirza, considering na ikaw po ang nakuha naman na resource person, baka matulungan mo lang may assess sa proper na unit sa pagdating sa jurisdiction requirement. Yes, ma'am. I-assess po namin si Ma'am Lizelle sa pagkuha po ng sasakyan niya, ma'am. Thank you po. Maraming Yes. salamat, Major Mirza. Kunin na rin namin ang pagkakataon na ito para baka pwede kang makapagbigay ng tips para sa ating mga kasangbahay para maiwasan ang mga ganitong pagkakataon, lalo na in particular carnapping o lalo na sa mga nagpaparenta ng sasakyan o yung rentangay na sinasabi. Major Mirza, please. Yes, sir. Una, magandang tanghali po ulit, ma'am and Ma'am Lizelle. Sa mga nagpaparenta po ng sasakyan, yun po lagi namin paalala. So, riing maigi po yung re-renta o yung magre-renta. Dapat kilalanin natin maigi. Kumbaga, i-background natin, alamin natin kung taga saan siya, lahat ng detalye. Then, wag natin ipa-self-drive. Kumbaga, dapat meron tayong kasama or na siya magdadrive ng sasakyan. Kasi pag pinaparenta natin yan, tapos siya nagdadrive, self-drive, nagkakaroon siya ng opportunity. Minsan hindi siya carnapper talaga, pero naglalaro yung isip niya. Paano kaya kung iparenta ko, ko to, ibenta o iparenta? Doon naman, doon na papasok yung kanilang pag-iisip na ibenta na lang o iparenta or isang sa ibang tao. Ganun kaya kumari magkaroon kayo ng kasama na magdadrive, no? So yun yung mga nagpaparenta. Then kumonsulta po tayo sa ating ibang ahensya, yung LTFRB, para maging ayos po yung natin yung pagpaparenta ng sasakyan. Meron po tayong ibang ahensya na siyang tutulong po sa atin, katulad ng LTR. Yun lamang po, sir and ma'am. Magandang tayo po. Thank you po. Maraming salamat kay Major Mirza. At maraming salamat sa pagtitiwala sa aming programa, Miss Lizelle Salazar. Bago ka namin bitawan, sa kabilang linya baka may mensahe ka sa inireklamo mo. Pati na rin sa nagrenta ng sasakyan mo at pagkatapos ito ay tinangay. Tinangay. Ang mensahe ko lang po sa nagrenta, sikapin niya po na ibalik kasi hindi lang po kasi isa yung nakuha niya yung may isa pa pong expander na silver na yun naman po parang inano niya ako, parang nabudol ako sa kanya, sabi niya ate i-rent ko ng 1 buwan pero hindi na niya naibalik hanggang ngayon kasi ang ginawa niya po, pinasama niya po ako na pirmahan ko yung papel para isanla yung isa no April 26. Tapos nahirapan po kami kasi hulugan po yung sa bangko. Tapos sabi ko, ibalik niyo na po. Tapos ginawa pa niya ulit. Kinuhaan pa ulit, hiningan pa ulit kami ng 82,000 na itubos daw niya sa red. Sabi ko, nanghingi kami ng tulong kay Hepe dito sa Bagong Baryo para ipakausap siya na ibalik niya. Tapos nangako siya kay Hepe sa Bagong Baryo na ibalik niya pero hindi niya ibinalik yung 82,000 hanggang wala rin yung sasakyan. So, bali, 2 sasakyan pala, no? Sir, lumalabas na 2 sasakyan yung nakuha sa inyo, no? Ma'am Lizelle. Opo, yun po. Tapos ang tinutubuan po yung yung silver na expander 2022. May tubo po yun doon sa pinagsanlaan na 20% a month. 220K, ngayon naging 284,000 na daw kami yung hinahabol ng tao na may pera. Kaya sabi ko, magtubusin na niya kasi siya naman yung gumamit ng pera, binudol niya ako.
Madam Okay. Lisel, makakaasa po kayo na yung kapulisan ay tutulungan kayo. Iimbestigahan yan ng ating HPG para mabawi at maisuli sa inyo ang hard-earned money kasi yan eh. Yes, so, sir. sa muli, Dalawang sasakyan, sir, ang nakuha sa kanya. Sobra. Hindi dapat talaga nagtitiwala kahit sa kapamilya. Correct. Kaibigan. Totoo yan. Maingat. maraming salamat sa pagtitiwala nyo sa amin. Kayo ay nagsumbong sa amin. Rest assured, ito ay aming masusolusyonan. Madam Lisel. Thank you po. At salamat sa pagsagot sa mga resource person, si Major Mersa, yung provincial Gideon. officer Yes. ng Cavite Provincial Highway Patrol Team. Man, take charge. Take charge. At Major Mersa, pakibigyan na lang kami ng ng action picture saka video nung ginawa niyong pag-assist dito kay Ma'am dito sa ating Lisel, si Ma'am Lisel. Yes sir, makakaasa po si Ma'am Lisel na sasamahan po namin siya hanggang sa makuha po natin yung sasakyan. Correct. Right. Yan. Doon naman po sa nirereklamo, kung nanonood po kayo, bukas po ang aming Action Center 24/7 po para madinig naman po ang inyong pan. Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang Connect, aksyon agad! Kasali ka dyan.